육가라마가 야타카 육가라마가 한마가라하 유다가라 육가라마가 한다야 역가라마하 ang pakahulugan po kasi sa born again, ito po yung speaking in tongues po na tinutukoy nila. Mga Kristiyano naging kaanib sa isang iglesia lang at binautismoan sila sa Espiritu doon sa isang iglesia o sa isang katawan. At pinainom silang lahat, tayong lahat ang wika, pinainom sa isang Espiritu. Kaya mga apostol, si San Pablo, nabautismoan sila sa Espiritu, mga unang Kristiyano. Ngayon, ang ibig bang sabihin kung nabautismoan sa Espiritu, mag-i-speaking in tongues, kagaya ng interpretasyon nitong mga Pentecostal na ito. Talagang itong mga taong ito, kakapal ng, ang tatapang ng, parang walang kahihiyan sa Diyos para interpretasyonan na ang pruweba na ikaw ay nabautismoan sa Espiritu, mag-i-speaking in tongues ka. Kalokohan yan. Wala sa Biblia yan. Imbento ng mga Pentecostal yan. At para patunayan ko sa iyo kapatid na kalokohan yan, lahat ng miyembro ng unang iglesyang sumunod kay Kristo nabautismohan sa isang espiritu, pinainom sa isang espiritu. Nag-i-speaking in tongues ba silang lahat? Ang Diyos ang wika, naglagay ng ilan sa iglesia. Pagkatapos na mabautismo, nagiging bahagi na ng iglesia. Unang-unay ka, mga apostol, ikalawa, propeta, ikatlo, guro, etc. Pagdating sa 29, ikaw na ang sumagot, kapatid na Carla, no? Sa 29, lahat bagay mga apostol, Hindi po. lahat bagay mga propeta, Hindi po. lahat bagay mga guro, Hindi po. lahat bagay mga manggagawa ng mga himala, Hindi po. may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, Hindi po. nagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Hindi po. kapatid na Carla, itin mo, liwanag, ano? Lahat sila nabautismohan sa Espiritu. Tayong lahat, sabi ni Pablo sa iglesia, pinainom sa isang Espiritu. Eh nung mabautismohan na, nagkaroon na ng kanya-kanyang party sa iglesia. Una-una, mga apostol, ikalawa, propeta, guro, himala, kaloob na pagpapagaling, pagtulong, pamamahala. Lahat ba apostol? Hindi. Lahat ba propeta? Hindi. Lahat ba guro? Hindi. Lahat ba nagsasalita ng wika? Hindi rin. Ang buong iglesia nung una, nabautismohan sila lahat, pero hindi lahat nagsasalita ng wika. At kung may magsasalita ng wika, may requirement. Kailangan may mag-i-interpret ng wika para maintindihan ng mga nakikinig. Bawa, sinabi mo, isang wika, binanggit mo. Aba, may mag-i-interpret ng wika para lahat ng nandun makakaintindi. Kasi nga, foreign tongue other tongue, sabi ng Biblia. Ibig sabihin, hindi yun ang tongue o wika ng lahat ng nandoon. Kaya pag may magsasalita ng wika, kailangan may nag-i-interpret. Englishin natin, kapatid na Daniel. 14:27. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. If there is no one that can interpret, tumahimik ka, ikaw na magsasalita ng wika, huwag ka na magsalita. Kasi, kung walang mag-i-interpret ano ba, dadaldal ka ng dadaldal, wala namang makakaintindi sa wala namang mag-i-interpret. Daldal ka ng daldal. Ang sabi ng Diyos, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Itong mga pastor, naku, ano pinagpapapahanga ang tao. Asyala po ng mga talang ba't sino nag-interpret? Eto, tinan mo itong isang ito. Tinan mo ito, may nag-i-interpret ba? Asala pata. May nag-i-interpret. Anong pata yon? Pata ng baboy o pata ng baka?
May nag-i-interpret ba? Ba't ka kailangan magsalita ng ganyan? Hindi naman naintindihan ng mga ang kaharap mo, 90% mga Bisaya. Ba't ka kailangan magsalita? May nag-i-interpret ba? Wala. Di tumahimik ka o nagpapahanga ka lang na para patunayan mo, ako may Espiritu Santo ako kasi nagsasalita ako ng wika. Kahangalan yan. Kung halimbawa walang magi-interpret, tumahimik ka, wag ka na magsalita. No? Kaya pinahuli ko itong isang pastor dito sa Brazil. Nagsasalita daw ng wika. I-tape mo ako, i-tape mo. Ito, papakita ko sa iyo kapiraso, kapatid. Ito I'm not just right to the only communist. I'm making acts of faith. Quanto mais orarem, I'm not to make things up. quanto mais chorarem, I'm making acts to it. mais sentirão o vosso vazio I'm making us to know. e a distância que estão de mim. I'm making us to know. Mas quanto mais descerem, I'm making eu também. Sabi ko, iti-tape mo. Tapos lagyan mo ng ang tawag doon, subtitle. Ang sabi niya, Hyundai sinit solo sopobi. Ang sabi nung nag-i-interpret, quanto mais orareng. Hyundai sinit sopobi. Quanto mais orareng. Tinininterpret sa Portuges. Ang ibig sabihin ng quanto mais orareng, gaano pa karaming pagdarasal. Tapos, sinuloy pa, Rabeng guides jurate safe short. Ang interpretasyon, quanto mais orareng. Bakit yung quantumize magkaiba? Pareho lang naman ang ibig daw sabihin nun. Yung pangatlo, ang ditskilya siyang kagatin. Ewan ko kung sino kakagatin ito. Ang interpretasyon naman nung nag-i-interpret, quantumize desereng. Kung kayo nag-iisip, mga kapatid, yung salitang quantumize, 3 beses sinasabi sa Portuges yun ang interpretasyon. Pero walang kapareho dun sa mga pinagsasabi. Hyundai sit nit sopobit. Quanto mais orareng. Dapat, kung susunod quanto mais uli, dapat Hyundai sit nits again. Pero hindi. Raven guides jurate say sort. Tapos, quanto mais orareng. Gaano ka pa karaming pagluha, no? Tapos, quanto mais disereng. Ang ditskilya siyang kagatin. Bakit walang nauulit dun sa sinasabi, samantalang sa interpretation, inuulit lang. Quantumize. Halatang halata mo, niloloko mga miyembro niya. Alam nyo, hindi kaya ng budhi ko itong gaguhin ko mga miyembro sa iglesia. Kaya ako, pag nagsasalita ako ng wika, kapatid na Carla, may nag-i-interpret. Ini-interpret sa Chinese, ini-interpret sa Korean, itinatranslate yan sa iba-ibang wika sa mundo para maintindihan ng lahat ng nakikinig. Ang ating available translations, 18. Ang unang-unang translation, ang itinatranslate Tagalog, from English, Portuguese, Spanish, Italian, German, French, Chinese, Japanese, Korean, Hindi, Nepali, Tokpisin, sa Twi, sa Ghana, Africa, sa Iyo, sa Ghana, Africa, sa Sinhala, sa Sri Lanka, Swahili, at saka sa Bahasa Melayu sa Malaysia. Bakit? Yun ang sinasabi ng Biblia. Magsasalita ako ng Tagalog, di naman maintindihan ng mga Nepalese. Dapat i-interpret sa Nepalese. Magsasalita akong Tagalog, di naman maintindihan sa Tokpisin na language, sa Papua New Guinea. Kailangan may interpretasyon. Yan ang order ng Biblia. Pag magsasalita ng wika, may mag-i-interpret. Pero kung walang mag-i-interpret, kahit marunong ka ng ibang wika, huwag ka nang magsalita, tumahimik ka na lang. Ba't nagsasalita sila ngayon? Nagpapahanga, wala namang interpreter. At wala namang nakakaintindi sa pinagsasabi nitong mga pastor na ito. Puro panluloko sa kapwa-tao ginagawa nitong mga to. Sabi ko dito sa Portuges, dito sa Brazil, niloloko yung mga miyembro niya, halatang-halata niloloko. Yung magsalita ng wika, gaya ng nangyari sa mga apostol, kapatid na Carla, naintindihan ng mga tao yung kanilang sinasalita kasi existing yung wika na sinasabi ng mga apostol. Nung dumating yung araw ng Pentecostes, yung 12 apostol, nandoon sa Jerusalem, nakakita sila ng mga parang dilang apoy, dumapo sa kanila. Galing sa langit yung mga dilang apoy. Tapos nag-umpisa na silang magsalita ng wika. Nagulat yung mga tao na nandun sa Jerusalem kasi Pentecostes yan,
Yang Pentecostes, isang piyesta yan sa mga Hudyo, nang magsalita ng wika ang mga apostol, ang wikang sinalita nila, naintindihan ng nakikinig. Kasi, yung ginamit nilang wika na ibinigay ng Espiritu Santo, wikang nag-e-exist. Nagsalita sila ng salitang Medo, Asya, Arabe, mga salita ng Taga-Roma, mga Elamita, naintindihan ng mga tao nasa Jerusalem. Ba't nagsasalita sila ng wikang ating kinamulatan? Wikang sarili nilang, their own tongue. Ang ibig sabihin ng tongue, wika ng sarili nilang tongue. Kaya naintindihan nila. Pero ngayon, itong ginagawa ng Pentecostal, para makapagpahanga, para magpakunwaring meron daw silang Espiritu Santo, iimbento nang wala namang nakakaintindi. Kapatid na Carla, kung Pentecostal ka, lumayas ka dyan, niloloko ka ng mga pastor mo. Sana naunawaan mo ibig ko sabihin. Opo, maliwanag na maliwanag po. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Kapatid na Daniel, bigyan lang natin ng pansin nito, kapapasok lang. Dito sa Facebook. Pakibasa mo. Ito po, sa Facebook account nitong si Niel Nabasca. Ang sabi niya po, bakit hindi ikaw ang magpapagaling sa may sakit kung ikaw ay sugo ng Diyos? Bongga ka ng bongga, wala naman nagawa. Sige nga, magpagaling ka ng may sakit. Sino naman ang may sabi sa'yo na lahat ng sugo ng Diyos nagpapagaling? Sino nagturo sa'yo niyan? Hindi ako nagke-claim na ako'y apostol. Pero halimbawa, sabihin mo, sugo ako ng Diyos. Lahat ba ng sugo ng Diyos nagpapagaling? Ha? Tanungin kita. Hindi ba si Timoteo sugo ng Diyos? Ayon sa Biblia, si Timoteo sugo ng Diyos. Si Tito, sugo ng Diyos yan. Napapagaling ba? Yung sakit nga niya, hindi mapagaling ni Timoteo eh. Basahin natin ang 5:23 ng unang Timoteo. Sulat ni Pablo kay Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Tiyan mo? Hindi nga mapagaling ni Timoteo sarili niya eh. Madalas siyang may sakit sa sikmura. Siguro, meron siyang may acid reflux pa ito eh. Madalas mong pagkakasakit. Hindi naman na ibig sabihin, kung sugo ka, magpapagaling ka na. Tingnan mo si Juan Bautista, di ba sugo siya? Hindi nga siya nagmilagro kahit isa eh. Wala siyang pinagaling eh. Gis 41 ng Juan, kapatid na Daniel. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Kita mo? Si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Hindi siya nagmilagro, hindi siya nagpagaling ng kahit sinong may sakit. Pero ang lahat ng ipinangaral niya, totoo. Kaya yung notion mo, kapatid, sana huwag kang padaya sa pastor mo na pagkasugo ng Diyos, kaya magpapagaling na ng sakit. Eh, ang sabi ni San Pablo, mayroon bang kaloob na pagpapagaling ang lahat? Hindi. Lahat ba apostol? Hindi. Lahat ba propeta? Hindi rin. Ha? Lahat ba mga guro? Hindi rin. Lahat ba manggagawa ng mga himala? Hindi rin. O tapos, 30, may kaloob na pagpapagaling baga lahat? Hindi rin. Eh kasi nga, mismo mga sugo ng Diyos noong unang siglo, hindi nga napagaling yung sarili nila eh. O, tapos sasabihin mo ngayon, pabalik mo sa akin, wala naman akong claim na apostol ako eh. At kung sabihin ko man, nasugo ako ng Diyos, dahil nagsasalita ako ng aral ng Diyos, wala naman akong kiniklaim na puder na pagpapagaling. No? Hindi ka biblical niyan, kapatid Daniel. Sana mag-isip ka. Si Juan, sugo ng Diyos, hindi gumawa ng anumang milagro o ng anumang tanda. No? Ang mga apostol ba, mababasa mo? Ang mga tinuruan ng mga apostol, kagaya ni Timoteo, ni Epaprodito, yung mga katulong nila, mga sugo ng Diyos yan, nasa Biblia eh. Pero hindi naman nagpapagaling yung mga yun eh. Kaya maling paniniwala yan, kapatid Daniel. Hindi naman kita sinisisi, baka narinig mo sa pastor mo yan eh. Mali ba na lang ikaw mismo ay pastor?